Inatake ng mga unmanned aerial vehicle ang siyam na commercial ship sa Northern Black Sea. Dahil dyan, 2 Pinoy seafarers ang nasawi, 12 ang sugatan at isang tripulante ang iniulat na nawawala matapos tamaan ng mga drone strike. Ang buong report sa ulat ni Elijah Canlas. Kumpirmadong 2 Pilipinong seafarers ang nasawi, 12 ang sugatan, at isang tripulante pa ang nawawala matapos tamaan ng drone strike ang siyam na commercial ship sa Northern Black Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ang mga naturang pag-atake na isinagawa ng mga unmanned aerial vehicle ay naganap sa nakalipas na 2 linggo sa mga daungan sa Timog Ukraine. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagpapatuloy ang kanilang pag-aksyon para maalalayan ang mga biktima. To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Ang unang casualty ay naitala noong July 6 at ang ikalawa naman ay nitong July 19 lamang, kung saan nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa pamilya ng mga biktima upang ihanda ang repatriation at mga tulong medikal. Sa kabuuan, 139 na Pinoy seafarers ang lula ng naturang barko. 4 sa mga sugatan ang nakauwi na sa Pilipinas habang 8 ang kasalukuyang ginagamot. 1 ang nawawala samantalang ligtas naman ang natitirang 124 na tripulante. Dahil sa tumitinding banta sa seguridad sa Black Sea, nagbabala si Kakdak laban sa mga paglabag sa Advisory No. 41 na nagbabawal sa pagbiyahe sa mga warlike zone at sinisiguro na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay alinsunod sa utos ng Pangulo. So, we shall continue, per directive of the President, to continue to closely monitor developments in the area and consider the adoption of additional protective measures to safeguard Filipino seafarers deployed on vessels that are within the Black Sea. Naglabas din ng panibagong listahan ng mga warlike operation zone ang DMW sa pamamagitan ng Advisory No. 41 kung saan dapat iwasan o i-divert ng mga ship owners ang lahat ng biyahe na daraan sa Ukraine at Black Sea. Ipinaalala rin ng kagawaran na may karapatan ang mga marinong Pinoy na tumangging maglayag sa mga high-risk areas ng walang diskriminasyon at kailangan namang sagutin ng kumpanya ang repatriation at karagdagang pasahod kung pipiliin man nila na maglayag dito. Elijah Canlas para sa Bayan.